pang-attract para doon sa pagsiguro na kanila ang proyekto ni proponent. Hindi ba? Alam mo kung anong kwento dyan, kung bakit sila napakaraming ganyan? Bakit? Pangregalo sa proponents. Yun ang aking Yun ang balita sabi ng source mo, diyan. ba? Oo, halimbawa, si proponent, alright, oo, ay magiging bisita nila. Oo, o kaya ipupuntahan nila. Sabihin nila, uy, Mr. Proponent, meron akong Baka gusto mo. punta sa bahay, makita mo. O sinabi, okay ito Sa'yo na, sir, sa'yo na. Okay lang. Yes, sa'yo na. Pang-attract para doon sa pagsiguro na kanila ang proyekto ni proponent. Hindi pala kanila yun. Yes, para mag-iipon ka ng ganyang karami dahil lang sa may purpose din. Pang-attract kay proponent at saka doon sa taga-DPWH. Kung nagbe-birthday si Boss Henry, di ba? Boss Henry, birthday mo. Tatawagan kita ngayon. Hello, Curl? Yes, love? Curl. Pahanda mo nga, Curl, ang dyan. Alin, yung Lincoln? Pahanda mo Escalade. Ba, Escalade? Baka magustuhan ni Boss Henry. Ay, masyado namang mahal yung ibibigay mo kay Boss Henry. Ang bigay lang natin kay Boss Henry, yung Land Cruiser. Land Cruiser pwede na yun. na Dubai version. Oo, yung Land Cruiser, Yung Dubai pwede version. na yan. Tayo dito sa sinasabi daw po na mga posible po na illegal na yaman nitong contractor na ito. Okay? Saka naman nakakita, girl. Ang report tinanggap natin, sinasabi ng mga taga-LTO, nabura na. Di ba? Sa ating naging panayam, if you recall, baby girl, if you recall, ang sabi ng executive director, sa kanilang record, may import entry at mayroong Certificate of payment. sa customs wala. So, sino ang nagsisinungaling sa dalawa? Oo, paano nangyari yun? Oo. Customs ito So mga kapatid, sabi sa customs, wala talaga. Sa LTO, kung sinasabi niyong meron, yung nga ang demand, mabait lang si commissioner Magalang lang siya sa kapwa taga-gobyerno, di ba? Mawalang galang lang po sa ating... Pero sa totoo lang, hinihingian sila ng kopya ng customs. Sige nga, asan nga yung certificate of payment niyan doon sa electronic copy at saka yung import entry? Walang maibigay. Ang katwiran, burado na. Alam niyo kayo ang dapat burahin dyan sa LTO. Itong mga taong ito, burado na po daw. Paano nabura yun? And then meron silang style para po maging legal na eventually po supposed to be po yung record nito, iniinot-inot yung pagpapasok ng informasyon. Yun medyo natatawa si Commissioner. Nabubuko na yung style. Matagal na po itong kalakaran. Magtataka ka, Bugatti, di ba nakumpis ka? Rehistrado? ORCR original, may plate number? May sindikato sa LTO. Ang akin lang, itong LTO chief, Sige. Ilabas mo muna yan. Ay nako, Bigor. Oo. Well, kung totoo nga ang aking bali-balita, okay. Ba't mo na yung record? Ha? Bakit nabura? Totoo ang aking bali-balita. Balita saan? Diyan sa... Sa LTO. Na... May ano daw? Ha? Ano balita? May sisibakin daw. Aray ko po. Okay. Anyway, sige. So, hintayin natin to mga kapatid, Opo. Yung 13, ito nga po yung Rolls-Royce, Bentley, yung Yukon, Denali, yung Benz, mga kapatid, na mamahalin. Ito po yung mga hindi bababa sa 20 million. Nakita ho ninyo? Yung kulay pula ba yun? Yung isa? Yung kwadrado? Hindi ko alam lahat yan. Hindi nga mga luxury cars na yan. Girl, Oo, mamahalin po ng mga Mercedes-Benz yan. Pati ho itong Sequoia. Oo. May isa yung version Si ate. Iba yun.
Yung sinasakyan po ni Sir Curly, si Koya. Oo. Yung sinasakyan po ni Sarah, si Ate. Hindi. Si Kuya lang yata. Walang si Ay, ate. isa lang ba yun? Oo. Pero hanip sa mga sasakyan, di ba? Tapos Si wala. Koya, Oo. si Ate, hello. Si baby. O, sige, tuloy. Okay. Oh. Meron din, tsaka yung isa pang Mercedes-Benz, meron sila dyan, yung pinakamahal na SUV. Yung, ang tawag doon, Maybach. Oh. Oo, ay talaga naman. Oh, may Jaguar din sila. Ay, mumurahin yung Jaguar na Mura yan. pa yung Jaguar? 2 to 4 million ang presyo? Ha? Magkano? 2 to 4 million daw. Eh, pamalengke lang namin yan. Ay, yung Range Rover. Mura pa rin ba yung Range Rover? Ha? Range Rover, 8 to 15 million. Hello, yung Range Rover niya, pansundo lang yan sa mga bata. Ano itsura nito? Tong Lincoln Navigator na 12 to 17 million. Yan, Ano yan? Lumilipad na ba yan pag may traffic? Yan ang mga naka-number 7. Ay, yung Mercedes AMG G63 na 22 to 24 million pesos. Yan yung kwadrado. Ito yung sinasabi mo. Eh, yung sinasabi mong si Kuya, pamalengke lang din Yung pala iba nila dito yun. mga kwadrado yung mukha eh. Aray ko po. Okay, sige. Pero yung ibang mga sasakyan po nila ay nasa AMLAC freeze list na nga po, mga kapatid. Pero may ilang mga sasakyan na hindi po naisama dun sa frozen assets o sa pag-freeze ng AMLAC. Meron yata si Valerie. Meron siya sa G-Wagon na Benz. Oo. Ang tawag doon, okay? Sana all. Mahilig pala itong mga diskaya sa mga rare edition cars, no? Yung mas mataas talaga yung value. Si Darlie Daroca nag-aabang daw kailan yung auction. Wow, Kuya Darlie, bili mo naman ako ng isa. Ang total po ng halaga nitong mga sasakyan ng Diskaya ay umaabot daw sa 250 million pesos. Hindi yan. Yung mga na-freeze ng AMLAC. Okay. Yung total ng na-freeze po ng AMLAC. At sinasabi, taon-taon, bumibili sila nitong mga luxury vehicle na ito. Nag-start sila bumili 2017. Hanggang taong... Alam mo kung anong kwento dyan, kung bakit sila napakaraming ganyan? Bakit? Pangregalo sa proponents. Yun ang aking Yun ang sabi ng source mo. diyan. Ba? Oo, halimbawa, si proponent, alright, magiging bisita nila. O kaya ipupuntahan nila. Sabihin nila, uy, Mr. Proponent, meron akong Baka gusto mo. sumpunta sa bahay, makita mo. O sinabi, okay ito. Sa'yo na, sir, sa'yo na. Okay lang. Yes, sa'yo na. Pang-attract para doon sa pagsiguro na kanila ang proyekto ni proponent. Hindi pala kanila yun. Yes, para mag-iipon ka ng ganyang karami dahil lang sa may purpose din. Pang-attract kay proponent at saka doon sa taga-DPWH. Kung nagbe-birthday si Boss Henry, di ba? Boss Henry, birthday mo. Kasi tatawagan kita ngayon. Hello, Curl? Yes, love? Curl. Pahanda mo nga, Curl, ang dyan. Alin, yung Lincoln? Pahanda mo Escalade. Escalade. Baka magustuhan ni Boss Henry. Ay, masyado namang mahal yung ibibigay mo kay Boss Henry. Ang bigay lang natin kay Boss Henry, yung Land Cruiser. Land Cruiser pwede na yun. na Dubai version. Oo, yung Land Cruiser, Yung Dubai pwede version. na yan. Dapat yung mas mahal dun sa proponent natin yun, honey. Hindi po pwedeng dito sa Okay na yan kay Henry siguro. Kaya naman nga nakakuha ng style, di ba? Nakakuha ng ideya yung kaibigan kong nandito ngayon sa may bandang EDSA. Sabi niya, alam mo, laki-laki ng gastos namin sa showroom namin. Yung mga, alam mo yung mga high-end na mga sasakyan, ang laki ng gastos namin. Kasi syempre, unang-una, yung upa ang laki ng espasyo mo. Ang haba nung nila dyan, inuupahan sa EDSA. Diba? Ang daming yung display area. Tapos yung iba naman, maliban doon, yung mga ahente niya. Di ba, naka-Amerikana pa yan, babae, lalaki, Formal na good formal. looking. Yes, of Pag pumasok course. doon, di ba, tapos sasabihin, di ba, tuturo ka doon pa yung kotse. Ngayon, dahil dito po talaga nakaisip siya ng bagong pamamaraan ng kanyang showroom. Oo nga, ano na daw ang gagawin sa showroom niya? Ang showroom niya, mga kapatid, kahit na po 100 square meters lang, kita nyo? Paano naman makakatipid. dahil ang ilalagay lang. Ang naka-display lang ho, puro payong.